Kabanata 1541. Haha, sino ka? Hindi mo ba alam na kahit ang Hallmaster mo ay hindi basta-basta nakakapagsalita sa amin ng ganitong mayabang? Sino ba ang nagbigay sa iyo ng karapatang makapagsalita sa amin ng ganitong paraan? Ang Great Elder ng Dragon at Tiger Gang ay tumawa. Isa siyang level 4 Emperor Warrior at ang pangalan niya ay Anton. Nang matapos niyang magsalita, iwinasiwas niya ang kamay at inatake si Severin gamit ang isang spiritual energy beam. Tumingin si Severin ng may panlalait. Ang spiritual energy beam ay hindi siya naaapektuhan kahit kaunti. Agad siyang tumugon at gumawa ng isang mas malaking spiritual energy beam kaysa sa kanyang kalaban. Sa isang kisap mata, nagbanggaan ang mga spiritual energy beams at naglikha ng malakas na tunog. Bang! Isang segundo lang, ang spiritual energy beam mula kay Anton ay madaling nasira. Samantala, ang spiritual energy beam ni Severin ay patuloy na umuusad patungo sa Great Elder. Anong nangyari? Paano ito posible? Nagulat sina Tiger at Dragon sa kinalabasan. Mula sa atake ni Severin, maayos nilang na-assume na si Severin ay hindi bababa sa level 6 Warrior Emperor. Agad na lumipad si Tiger patungo sa kinaroroonan ng Great Elder at bumuo ng isang malaking pader gamit ang kanyang spiritual energy upang harangin ang beam energy ni Severin. Kahit na nagtagumpay ito, labis siyang pinahirapan ng spiritual energy beam. Ang pawis sa kanyang noo ay nagpapakita kung gaano ito kabigat. Naiintindihan ko na ngayon, hindi nakataka-taka ang kayabangan mo. Kaya pala inarkila mo siya para tumulong, sabi ni Tiger habang mahigpit ang kapit sa kamao. Lumapit si Anton at nagpakita ng seryosong mukha. Hindi ko maalala na nakita ko siya dati. Siguro hindi siya mula sa Littleton kundi sa ibang isla. Tumango si Tiger. Kilala nila ang bawat malakas na mandirigma sa isla, lalo na ang mga level 4 warrior emperors pataas. Mas marami kami kaysa sa kanila at may dalawa kaming level 6 warrior emperors. Wala silang dapat katakutin. Magsusugal tayo hanggang sa mamatay sila. Galit na tumingin si Dragon at mahigpit ang pagkakahawak sa kamao. Samantala, iniikot ni Severin ang kamay upang kunin ang kanyang espada at ipinasok ang kanyang spiritual energy dito. I think I need to kill some of the people over your side to minimize the damage done to Sus Hall, sabi niya ng may kumpiyansa. Hehe, sa tingin mo ba kaya mong labanan kami ng mag-isa? Sobrang kapal ng mukha mo. Tumawa si Dragon. Mahigpit niyang kinuyam ang kamao at ibinato ang isang suntok upang lumikha ng isang spiritual dragon. Gumawa rin ng ganoong paraan si Tiger at sumigaw ng kanyang combat technique. Tiger Crushing Technique. Lumitaw ang isang napakalaking tigre at mukhang totoong-totoo na kayang talunin ang anumang hadlang sa kanyang daraanan. Rose Petal Rain. Sigaw ni Severin. Wala talagang epekto sa kanya ang combat technique ng kanyang mga kalaban. Nang igalaw niya ang kamay, lumitaw ang malalaking rose petals sa harap niya. Lumipad ang mga petals sa paligid. Namangha ang lahat sa ganda nito. What a pretty combat technique. Nasa malayo sina Mina at mga malalakas na mandirigma mula sa kanyang pamilya at pinapanood nila ang laban. Kahit hindi sila nakikilahok, talagang gusto nilang makita ang labanan. Hindi ko maisip kung gaano kakilakilabot kung mataas ang attack power ng mga rose petals na ito. Tinansya ko at maaaring may humigit kumulang 100 petals. Ang mga rose petals ay nag-iwan ng malaking impresyon kay Deacon. Anong combat technique ito? Ramdam ko ang alon sa mga petals na iyon at napakalakas nila, nakakunot ang noo ni Tiger. Inikat niya ang kamay upang kontrolin ang tigre. Agad na umungol ang tigre at sumugod pasulong. Go! Iginalaw din ni Severin ang kamay. Ang mga rosas ay lumipad sa kakaibang galaw patungo sa kanyang kalaban. Parang mabagal ang paglipad ngunit sobrang bilis ng galaw. Sa loob ng 1 segundo, naabot na nila ang tigre. Charge! Itinaas ni Locke ang kamay at iniutos sa kanyang mga tauhan. Nagsimula na ang labanan. Sumabog ang lahat sa paligid. Ang mga rose petals ay sumabog pagdating sa kanilang target. Matapos maapektuhan ng humongous tiger at dragon ng humigit kumulang 4 o 5 rose petals bawat isa, bigla silang nawala sa ere. Ito ay imposible. Anong attainment niya? Bakit parang wala lang sa kanya ang ating atake?
Takot na takot si Tiger at namutla ang mukha. Ang Tiger Crushing Technique ang kanyang paborito at pinakamalakas na combat technique. Hindi niya inasahan na masisira ito ng ganito kadali ng Rose Petals ni Severin. Ang combat technique niya ay hindi kasing simple ng itsura nito. Baka Sun Grade technique ang technique na iyon. Hindi rin maganda ang itsura ni Dragon. Bigla, may halos 40 hanggang 50 Rose Petals na lumilipad patungo sa kanila. Umiikot ito upang balutin ang lahat ng miyembro ng Dragon at Tiger Gang. Damn it, napapalibutan na tayo. Nang masira ang atake ni Anton dahil sa Rose Petals, naisip niyang tumakas pero huli na. Anong gagawin natin? Anong gagawin natin? Tanong ng second elder na nanginginig ang tinig. Halos marating na niya ang kamatayan. Oh, my God! Napakalakas ng Supreme Leader. Lahat mula sa Sus Hall ay tuwang-tuwa sa nakita nilang resulta. Alam nila na panalo na sila sa laban. Sumabog ulit sa lahat ng dako. Si Dragon, Tiger, at ang mga elders ay nagsimulang bumagsak mula sa himpapawid isa-isa. Malubha ang kanilang mga pinsala mula sa mga pagsabog at patay na sila nang bumagsak mula sa taas. Mamatay, sigaw ni Sofia ng galit. Nakipaglaban siya na parang isang mandirigma at napatay ang isang level 3 warrior emperor sa isang suntok lang. Hindi ko akalain na ganito kalakas si Miss Sofia. Ilang elders mula sa Sus Hall ang nagulat sa nakita nilang laban ni Sofia. Bagamat hindi kasing lakas ni na Sofia, naging abala sina Sheila at Diane sa pakikipaglaban sa mga taong nasa parehong level nila. Tumakas, talo na tayo, patay na si Dragon, Tiger, at ang mga elders. Lahat ng miyembro ng Dragon at Tiger Gang ay nawalan ng ganang makipaglaban at nagtangkang tumakas nang malaman nilang patay na ang kanilang gang leaders at mga elders. Hindi pa ako handang mamatay. Sinimulang itapon ng mga miyembro ng Dragon at Tiger Gang ang kanilang armor at sandata. Ang ilan sa kanila ay kitang-kitang nawalan ng pag-asa. Patayin ninyo silang lahat dahil sa pang-aapi nila sa atin noon. Nagbago si Locke at naging isang killing machine. Sumugod siya sa karamihan at nagsimulang pumatay. Matagal na nilang sinikil ang kanilang galit. Hindi nagtagal ang laban. Umabot lang ng 20 minuto at natapos na ang labanan. Wala nang pagkakataon ng Dragon at Tiger Gang na manalo. Wala ni isa sa kanila ang nakaligtas. Samantala, may 2 o 3 daang sugatan ng Sus Hall ngunit wala ni isa ang namatay. Oo, panalo tayo, sigaw ng mga miyembro ng malakas at puno ng saya. Sige, bilasan ninyo ang paglilinis ng battlefield. Hindi pa panahon para magdiwang, utos ng Great Elder ng Sus Hall ng masigla. Ito ay isang bagay na hindi niya inasahan, ilang araw lang ang nakalipas. Sa katunayan, nag-aalala sila kung paano haharapin ang krisis para hindi sila masira ng Dragon at Tiger Gang kahapon. Ngunit sa halip, sila ang nagwagi at ang Dragon at Tiger Gang ang nawasak. Ang bilis naman, talagang napakalakas nila, ngiti ng mga carnies habang pinagmamasdan ng buong laban. Maraming mandirigma sa paligid ang nakarinig ng laban at sumama rin upang panoorin ito. Lahat sila ay nagulat sa resulta, lalo na ang mga nakakaintindi sa buong sitwasyon. Nang malaman nila na labang ito ng Dragon at Tiger Gang at Sus Hall, taimtim silang nanalangin para sa Sus Hall dahil akala nila matatalo ito. Ngunit ang resulta ay labi sa kanilang inaasahan. Agad na nilinis ng Sus Hall ang battlefield at kinolekta ang kanilang nasamsam. Sa parehong gabi, napansin ng ama ni Ruben, si Marco Gregory na siya ring pinuno ng Gregory, na may mali. Tinawag niya ang mga bodyguard na nakatalaga sa kanya. Nasaan si Ruben? Bakit hindi ko pa siya nakikita mula kahapon ng umaga? Galit na tanong ni Marco habang nakatitig sa mga bodyguard. Alam niya ang mga ginagawa ni Ruben. Ngunit unti-unting lumalala ang sitwasyon dahil mas madalas nang mangbuli si Ruben sa mga tao kaysa dati. Nagsimulang mag-alala si Marco na balang araw, maaaring may makalaban kay Ruben kaya't naging istrikto siya sa kanya. Ilang araw na ang nakalipas at pinigilan siyang gumawa ng masama muli. Ngunit mula kahapon ng umaga, hindi pa niya nakita si Ruben. May masamang kutob siya na may nangyaring hindi maganda. Nagpalitan ng tingin ang mga bodyguard at seryosong namutla ang mukha. Sa totoo lang, nagsisimula na ring mag-alala ang mga bodyguard. Alam nila kung saan at ano ang balak gawin ni Ruben.
Sa teorya, dapat ay nakabalik na siya kagabi. Pero hindi siya bumalik. Ibig sabihin, may nangyaring mali. Hindi rin bobo si Marco. Mabuti niyang pinagmasdan ang mga mukha ng mga bodyguard at may napansin siyang kakaiba. Julian, tawag niya sa isang bodyguard. Agad lumapit si Julian ngunit nanginginig ang mga tuhod sa takot. Sir, nagbakasyon po si Mr. Ruben. Tumawa ng mapait si Marco. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon para sabihin ang totoo o papatayin kita. Sa tingin mo ba hindi ko kilala ang anak ko? Kailan pa naging mahilig magbakasyon ang batang iyon? Sabihin mo na ang totoo. Lumuhad si Julian sa sahig at takot na sumagot, Sir, huwag niyo po akong patayin. Si Mr. Ruben po ay umalis kasama si Mr. Maximus. May rogue fighter po na may kasamang 3 magagandang babae. Lumilipad sila papunta sa city at nakita sila ni Mr. Ruben. Nagustuhan niya ang mga babae kaya pinasundan niya kami. Kahapon ng umaga, dinala niya ang ilang malalakas na mandirigma pati na rin si Mr. Maximus. Nagalit si Marco at kinuyam ang kamao. Buwisit na bata ito, bakit hindi siya magbago-bago? Balang araw, mamamatay talaga siya dahil sa babae. Klaro na sa kanya na umalis si Ruben para gumawa na naman ng kalokohan. Ngunit hindi niya akalain na patay na ang anak niya. Base sa sinabi ni Julian, mukhang mga rogue fighters lang ang kinaharap ni Ruben kaya hindi niya ito masyadong pinag-isipan. Nandoon din ang ina ni Ruben, si Roxanne. Bata pa si Ruben. Normal lang na medyo makulit. Huwag ka nang magalit. Kapag nagsawa na siya, hihinto rin yan. Tiningnan siya ni Marco ng masama. Kasalanan mo kung bakit ganyan siya. Spoiled na spoiled mo kasi. Napangiti si Roxanne nang nahihiya. Wala naman akong magawa sa kanya, hindi ba? Pero napakunot ang noo niya. Dapat nakabalik na sila kung umalis sila kahapon ng umaga. Nasaan kaya siya ngayon? Sumagot si Julian, Ma'am, sobrang gaganda po talaga ng 3 babaeng yun. Mas maganda pa sila kaysa sa pinakamagandang babae sa Tuslan. Baka po gusto ni Mr. Ruben na mas tumagal pa kasama sila. Baka nga yun. Sobrang gaganda nila. Siguro natatakot si Mr. Ruben na malaman natin kaya hindi pa umuwi. Pero hindi rin niya kayang pigilan ang sarili niya. Sa tingin ko, bukas uuwi na yan, sabi ng isa pang bodyguard. Palihim pa siyang lumunok habang naaalala ang kagandahan ni Diane, Sheila, at Sofia. Sige, ang importante lang ay malaman natin kung nasaan siya. Yun lang, sagot ni Roxanne, na hindi inakalang may masamang nangyayari. Pinaalis na niya ang mga bodyguard. Pero hindi ganoon ang pakiramdam ni Marco. Medyo nag-aalala ako na baka may nangyari sa kanila kaya hindi pa sila nakakabalik. Rogue fighters lang naman ang mga yon. Ano ba ang dapat ipag-alala? At nandyan si Maximus. Sisiguraduhin niyang ligtas ang anak mo. Pwede ba tigilan mo nakakaisip ng kung ano-ano? Walang may lakas ng loob na pumatay sa kanya dito sa Draco Heaven Island, sagot ni Roxanne. Paano kung may nakasalubong silang taong walang takot? Wala siyang malakas na mandirigma na kasama para protektahan siya. Ano ngayon ang gagawin mo kung mapatay siya? Kahit maghiganti ka pa, hindi na siya mabubuhay ulit, sagot ni Marco ng seryoso. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 1545. Pagkarinig noon, nakaramdam ng kaba si Roxanne at namutla. Huwag mo ngang sabihin ang mga ganyang bagay. Kasama niya si Maximus, hindi ba? Ano bang kinatatakutan mo? Huwag kang mag-alala, babalik siya bukas. Sa gabing iyon matapos ang labanan, tinawag ni Luke sina Severin, Sofia, Diane, at Sheila upang ipamahagi ang mga nakuha nilang samsam. Hindi interesado si Severin sa mga combat technique, sandata, o attainment technique. Sinabi niya kay Luke na ibigay ang mga iyon sa mga miyembro at ang kukunin lang niya ay ang mga spiritual herb na kailangan sa alchemy. Pagkatapos maipamahagi ang nasamsam, mataas ang moral ng lahat at gusto nilang magdiwang dahil sa tagumpay. Kinabukasan, tinipon ni Severin sina Luke at ang mga elder. Ito ay mga 3rd grade low rank na alchemical pill. Makakatulong ang mga ito para tumaas ang attainment ninyo. Kunin ninyo. Inabot niya ang mga alchemical pill. Ito ay talagang 3rd grade na alchemical pill.
Supreme Leader, bakit napakarami ninyong napakahalagang alchemical peel? Tiningnan ng Great Elder ang alchemical peel at napalunok. Hindi niya inakalang darating ang araw na mabibigyan siya nito. Matagal na siyang nananatili sa level 5 Warrior Emperor. Sa tulong ng peel na ito, wala siyang problema sa pag-level up. Ngumiti si Sheila, huwag kayong mag-alala. Si Severin ay 3rd grade medium rank na alchemist. Kaya walang problema kung marami siyang ganitong peel. Ang kailangan lang niya ay spiritual herbs at kaya niya iyong gawing alchemical peel. Lalong na-excite ang lahat. Hindi pa sila nakarinig na may umabot sa pagiging 3rd grade medium rank na alchemist. Ngunit ngayon, nakakita sila ng isa at siya pa ang kanilang supreme leader. Maya-maya, nagtanong si Severin, Mr. Luke, ano ang plano mo? Sumagot si Luke, pupunta muna kami sa lungsod. Noong lumipat kami rito, marami pang negosyo ang hindi namin naasikaso. Lalo na ngayong natalo na namin ang Dragon at Tiger Gang. Wala na kaming oras para kunin ang mga negosyo nila kaya balak kong ibenta na lang sa murang halaga. Tumango si Severin, yan din ang iniisip ko. Ayusin na ninyo agad para makalipat na kayo sa South Link City kasama namin. Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap. Pagkatapos, lumipad sina Severin, Diane, Sofia, at Sheila pabalik sa Littleton. Nag-aalala si Severin na guluhin ng Gregory ang mga Carney dahil sila ang pumatay kay Ruben. Kaya plano niyang manatili muna sa mga Carney sa ilang araw. Nang malaman ni Deacon na pinatay ni Severin si Ruben, nag-alala siya. Pero nang dumating si Severin, napanatag ang loob niya. Pagsapit ng hapon, hindi na nakatiis si Marco. Tinawag niya ang mga elder. Hindi pa umuwi ang anak ko ng ilang araw na. Nag-aalala ako, base sa sinabi ni Julian, ang mga rogue fighter ay nasa Carney. Pumunta si Ruben doon para hanapin sila kaya gusto kong pumunta ngayon sa Carney at tanungin kung nasaan si Ruben. Kapag nagtangka silang itago ang totoo, sisirain ko ang buong Carney. Galit na sabi ni Marco. Mr. Marco, hindi ba sobra naman ang pag-aalala ninyo? Alam kong kasama ni Mr. Ruben si Maximus. Ano bang pwedeng mangyari kay Ruben kung may nagpuprotekta sa kanya? Ipinahayag ni Marco ang kanyang pag-aalala, kamakailan, may masamang kutob ako, at sa tingin ko mas mabuti na tingnan natin sila. Dapat ay nakabalik na sila kahapon o ngayong umaga sa pinakamaaga. Ngayon na alauna na ng hapon at hindi pa rin sila nakabalik, dahilan ito para mag-alala. Pumasok si Roxanne at ngumiti ng bahagya, pupunta rin ako. Sigurado akong walang nangyari kay Ruben, pero sang-ayon ako sa iyo na medyo kakaiba na hindi pa sila nakabalik. Curious na rin ako kung gaano kaganda ang tatlong babaeng iyon at paano nila nahikayat ang anak natin ng ganoon. Sa ganoong kaso, tipunin natin ang pinakamalalakas nating warrior emperors. Matatakot ang mga Carney kung makita nila ang pinakamalalakas nating tao, desisyon ni Marco pagkatapos ng sandaling pag-iisip at tumango. Hindi nagtagal, lumipad si Marco kasama ang kanyang asawa na si Roxanne at isang dosenang warrior emperors patungo sa Littleton. Sa loob ng hindi lalampas sa 30 minuto, lumilipad na sila sa ibabaw ng villa ng mga Carney. Habang nakatitig sa villa sa ibaba, may malamig na ngiti si Marco at sumigaw, ipakita ang sarili mo, Deacon. Walang pakialam si Marco sa mga Carney. Bilang level 8 warrior emperor, kaya niyang burahin ng mag-isa ang buong Carney sa Littleton. Dagdag pa rito, dinala niya ang buong grupo ng pinakamalalakas na mandirigma ng kanyang pamilya para sa pagbisita. Uminit ang ulo ni Deacon nang marinig ang bastos na tono ni Marco, lalo na't nandoon rin sina Severin at ang iba. Lumipad si Deacon kasama ang pinakamatitibay na tao ng Carneys at agad na pumosisyon sa harap ni Marco. Lumabas rin si Severin. Sir, ang lalaki at ang tatlong babae. Nasa Carneys po sila. Hindi ba iyon nangangahulugan? Nakita na ni Julian, na dinala ni Marco upang matulungan siya sa pagkilala sa mga tao, ang grupo ni Severin bago pa man makapagsalita si Marco. Napasama ang kanyang mukha. Nasa Carneys ang grupo ni Severin at ang tatlong babae, at tila hindi maganda ang sitwasyon para kay Ruben. Sobrang ganda nila, hindi na dapat ikagulat na nahulog ang loob ng anak ko sa kanila. Sabi ni Marco, hindi niya maiwasang bumilis ang tibok ng puso habang iniisip kung gaano kahirap pigilan ang ganoong alindog.
Iniisip niya na kahit siya ay maaaring matukso, lalo na ang anak niya na laging nahuhumaling sa mga babae. Lumapit si Deacon at kinausap si Marco, nasa Littleton ka, at nasa teritoryo rin ng Carnies. Magpakita ka ng kaunting galang sa pagsasalita. Tumawa si Marco, ang galang ay dapat kitain. Kung pareho ang attainment level mo sa akin, baka magpakita ako ng galang. Ngunit sa kasalukuyan, wala akong dahilan para ipakita iyon. Nagbigay ng matinding paghamak si Marco na ikinagalit ni Deacon, ngunit hindi ito nakasagot. Hindi na napigilan ni Roxanne ang sarili at nagtanong kay Deacon, nasaan ang anak ko? Nasaan sina Maximus at ang iba? Sumagot si Deacon nang walang pakialam. Wala akong alam kung nasaan ang anak mo. Bakit mo ako tinatanong kung hindi mo siya mahanap? Hindi ko responsibilidad ang anak mo. Sadyang inilakas ni Deacon ang boses niya kaya napalingon ang mga tao sa Littleton, at sabik makita ang nangyayaring gulo. May inis sa mukha ni Roxanne habang pinipigilan ang sarili. Huwag mo akong lokohin. Ang anak ko, ang anak ko. Hirap siyang ilabas ang totoo tungkol sa ginawa ng anak niya, lalo na sa harap ng marami. May bahagyang ngiti si Severin habang lumalapit. Ano ba ang problema sa anak ninyo, madam? Bakit ninyo hinahanap sa mga Carney kung nawawala ang anak ninyo? Hindi pa namin siya nakikilala kailanman. Imposible. Kumuyam ng kamao si Marco at tinitigan si Severin ng masama. Galit siyang sumagot, pinatay mo siya, hindi ba? Sabihin mo ang totoo. Wala akong narinig mula sa kanya mula nang puntahan niya kayo at ang 3 babae mo. Papatayin kita ng mabagal at masakit kung hindi ka magsasabi ng totoo. Hindi na nagtago si Severin at diretsyong sinabi, kaya pala. Nagnasa ang anak mo sa mga babae ko. Sayang lang at hindi siya sapat na malakas. Pinatay ko siya at pati ang mga kasama niya. Ikaw ang pumatay sa kanya. Namula ang mukha ni Marco habang nakatitig kay Severin. Hindi makapaniwala ang mga tao. Sino ba ang batang iyan? Gaano siya katapang para patayin si Ruben? Grabe, ang gaganda talaga ng mga babae niya. Hindi na nakapagtataka kung bakit nagkagusto si Ruben sa kanila. Pero ibang level ang tapang ng lalaking iyon. Parang naghukay siya ng libingan niya. Hehe, yari na siya. Nasa Carnies siya, ibig sabihin malapit siya sa mga ito. Kawawa naman ang Carnies, madadamay kahit wala silang kasalanan. At parang hindi pa sapat ang pagiging padalos-dalos niya, at parang tanga rin siya. Baka hindi pa nalaman ng Gregores kung sino ang pumatay kung hindi siya mismo ang umamin. Ngayon na alam na nila, milagro kung hindi siya papatayin. Nagsimulang magtipon ang mga tao at ang ilan ay lumipad para mas makita. Dumating ang mga prominenteng pamilya ng Littleton at pati ang pinakamalalakas ng Sus Hall para masaksihan ang pangyayari. Karamihan ay hindi umaasang mabubuhay pa si Severin. Pero ang mga tao mula sa Sus Hall ay kampante, may ngiti at walang duda sa kanilang hallmaster at sa mga asawa nito. Tumawa ng magaan si Severin at nagsabi, "Oo, ako nga. Hindi ba dapat magsabi ako ng totoo? Marco ang pangalan mo, hindi ba? Pinatay ko ang anak mo dahil inaway niya ako at sinubukang angkinan ang mga babae ko. Mas mabuti pang pag-isipan mo ng mabuti ang gagawin mo at umurong ka kung may kaunting sentido ka. Sasama ka rin sa anak mo sa kabilang buhay kung ipagpapatuloy mo ang paghihiganti. Hayop ka, paano ka naglalakas ng loob na magbanta matapos mong patayin ang anak ko?" Sigaw ni Roxanne, na puno ng galit. Kahit guilty ang anak niya, mahal na mahal niya ito kaya sumabog ang emosyon niya nang malaman ang sinapit nito. Kumuyam siya ng kamao at lumabas ang nakakakilabot na aura. "Tumanggap ka nito." Namula ang mga mata ni Roxanne habang sabay niyang itinulak ang 2 kamao. 2 higanteng dansa na gawa sa spiritual energy ang lumipad ng mabilis papunta kay Severin. "Mag-ingat ka, Severin. Mataas ang lakas ng babaeng ito. Isa siyang level 7 warrior emperor," babala ni Deacon habang nakikita ang paparating na atake. Dumilim ang mukha niya sa pag-aalala. "Walang dapat ikabahala," sagot ni Severin nang may halakhak. Hinarap niya ang paparating na atake ng walang takot at simpleng kumuyam ng kamao upang maglunsad ng suntok. Stonebreaker Feast. Lumitaw ang napakalaking kamao sa harap niya habang binibigkas ang pangalan ng teknik.
Ang kanyang atake ay naglabas ng nakakakilabot na aura at sumulong ng direkta na may malakas na agos ng hangin. Ang momentum nito ay nakakatakot. Ito ba ang tunay na Stonebreaker Fist, ang pinaka-basic na soil-grade low-rank combat technique? Nagulat ang maraming nanunood sa ipinakita ni Severin. Karaniwan, itinuturing itong pinakapayak na combat technique at kadalasan ay iniwasan ng mga practitioner sa mas mataas na attainment levels. Ngunit ipinakita ng Stonebreaker Fist ni Severin ang labis na lakas at momentum, kaya nagtanong ang mga nanunood kung pareho ba talaga itong technique. Ito nga ang Stonebreaker Fist, ngunit ang paraan ng paggamit niya nito na may ganitong lakas ay nagpapahiwatig na mas mataas ang attainment level niya kumpara kay Roxanne, wika ng isang matandang lalaki na may kulay abong buhok habang hinahaplos ang kanyang balbas. Agad na nawasak ang dalawang espiritual na gansa ng mas malaking kamao. Imposible. Ang combat technique ko ay isang high-rank sky-grade technique. Paano ito masisira ng Stonebreaker Fist niya? Sabi ni Roxanne na nagulat at hindi makapaniwala. Hindi niya ma-imagine na matatalo ng Stonebreaker Fist ang kanyang technique. Honey, mag-ingat ka, sigaw ni Marco. Habang nanatiling gulat si Roxanne, ang natitirang enerhiya sa Stonebreaker Fist ni Severin ay sumulong papunta sa kanya sa isang kisap mata at tumayo mismo sa harap niya. Hindi. Muling bumalik sa katotohanan si Roxanne pero huli na. Bagamat hindi pa ganap ang lakas ng Stonebreaker Fist, tinamaan siya nito ng husto at itinulak pabalik. Bang! Isang malabong kalabog ang narinig habang si Roxanne ay lumipad at ilang daang metro ang layo bago bumagsak ng mabigat sa lupa. Puno ng hindi makapaniwala ang mga mata ni Roxanne at dumago ang kanyang bibig. Honey! Sigaw ni Marco nang may pagdadalamati habang lumipad pababa. Yumuko siya sa tabi ni Roxanne at mahigpit na hinawakan ang kanyang mga kamay. Ayos ka lang ba? Puno ng luha ang mga mata ni Marco. May espesyal na lugar si Roxanne sa puso niya sa gitna ng kanyang 10 asawa. Sinubukang magsalita ni Roxanne, ngunit nawala na ang natitirang buhay sa kanyang katawan at bumigay sa pinsalang natamo. Honey, pagkaalam ni Marco na patay na si Roxanne, napuno ang kanyang mga mata ng nakakatakot at namumula na galit. Tumingin siya pataas at sumigaw ng malakas. Biglang umakyat siya sa himpapawid at sumigaw, patayin siya. Atakehin ninyo siya lahat ng sabay. Medyo nag-alinlangan ang isa sa mga elder. Tinanong niya si Marco, Sir, ang kanyang. Wala ba tayong magagawa kung makialam tayo sa isang taong ganito kalakas? Ang kanyang lakas ay sobra na kahit sa pinaka-basic na technique. Hindi ba sa tingin ninyo mas mataas pa ang kanyang attainment kaysa sa iyo? Walang dapat ikatakot. Hindi natin malalaman hanggat hindi natin sinusubukan. Ang lakas natin ay nasa dami. Sagot ni Marco, naganap ng nilamon ng galit. Kumuyam siya ng kamao at pinadaloy ang spiritual energy sa mga ito. Ngumisi si Severin nang makita ang kanilang patuloy na paghamon. Gusto na niyang tapusin ang laban, kaya hinugot niya ang espada at pinuno ito ng spiritual energy. Ang espada ay naglabas ng matinis na sigaw habang bahagyang nanginginig, na nagpadama ng kilabot sa bawat manunood. Atakehin siya ng walang pag-aatubili. Papatayin ko ang sinumang susubukang tumakas. Desisyon ni Marco na ibigay ang lahat laban kay Severin. Kahit na pinagsama nila ang kanilang combat techniques, pinabagsak ni Severin ang marami sa mga Gregores. Bumagsak sila mula sa himpapawid isa-isa habang huminga na ng huling hininga. Sino ang taong ito? Sobrang lakas niya. Talaga nga, mahigit 100 malalakas na warrior emperors ang nawasak ng ganoon kadali. Huwag nating kalimutan na may mga level 5 at level 6 warrior emperors din, at si Marco ang pinakamalakas sa kanila bilang level 8 warrior emperor. Hindi mo ba narinig? Ang Dragon at Tiger Gang ay nawala magdamag dahil sa kanya. Nagkaroon ng usapan sa mga nanunood. Marami ang nagsimulang tumitig kay Severin ng may takot. Sobrang galing mo, at ang iyong combat skills ay kamangha-mangha rin, sabi ni Deacon habang sinasamantala ang pagkakataon na kausapin si Severin. Hehe, masyado kang mabait, sagot ni Severin ng may halakhak. Bumaba na si Sheila upang kunin ang mga storage rings mula sa mga nahulog na lalaki. Sa kaibuturan, natuwa si Deacon. Dahil ang pangyayaring ito ay nakita ng marami, mabilis itong ikakalat sa buong isla.
Malalaman ng iba pang aristocratic family sa Littleton ang kanyang koneksyon sa isang napakalakas na individual na epektibong maglalagay sa kanyang pamilya sa mas mataas na posisyon sa Littleton at sa buong isla. Bihira ang maglakas loob na hamunin siya. Pagkatapos ng kaunting pag-iisip, nag-utos si Mina sa mga bodyguards ng Carneys. Bakit kayo nakatayo lang? Magmadali kayong linisin ang battlefield para kay Mr. Severin. Itapon ang mga bangkay sa dagat para kainin ng mga isda. Naiintindihan. Agad na sumunod ang mga bodyguards ng Carneys. Pagkatapos patayin ang pinakamalalakas sa Gregores, natakot ang mga natirang survivor at tumakas. Hindi na kailangan pang alalahanin ni Severin ang mga iyon. Nagkawatak-watik ang mga tao habang pumunta si Severin at ang kanyang mga kasama sa lugar ng Gregores upang tingnan ang kanilang mga nakuha. Kahit na hindi sila nakapatay ng marami, ang mga napatay ay makapangyarihan, kaya marami silang nakuhang spiritual herbs. May ilang daang herbs, halos 100 ay 4th grade spiritual herbs. Labis na natuwa si Severin dito. Kabanata 1550. Nakalikom na ako ng maraming spiritual herbs nitong nakaraang buwan. Pag may oras ako, magtutuon ako sa paggawa ng mas maraming pills para matulungan ang ating mga kasama sa Dracodeus Temple. Maganda rin itong paraan para pabilisin ang kanilang progreso sa limitadong oras, naisip ni Severin habang ginagamit ang mental energy niya para suriin ang mga spiritual herbs sa loob ng storage ring. Sa gabi, masigasig si Severin at nagpatuloy sa paggawa ng alchemical pills. Ginamit niya ang 2nd grade high rank at 3rd grade low rank spiritual herbs upang makagawa ng malaking dami ng pills. Kinabukasan, masigasig na hinanap siya ni Sheila, Diane, at ang iba pa. Hehe, alam mo ba kung bakit kami nandito, honey? Tanong ni Diane ng pabiro. Nakita ni Severin kung gaano sila kaayos sa pananamit at napangiti siya. Siyempre, gusto ninyong mag-explore sa mga kalapit na isla, tama ba? Sige. Tara, mag-iikot tayo sa araw at magtutuon ako sa alchemy sa gabi. Salamat, honey. Ikaw ang pinakamaganda, sabi ni Sheila habang lumapit at hinawakan agad ang braso ni Severin. Ngumiti si Severin at sinabi, paano kung mag-almusal muna tayo bago magsimula sa island hopping tour? Mabuti rin itong pagkakataon para ma-relieve ko ang stress. Sa sumunod na 3 araw, nagpersige si Severin sa paggawa ng alchemical pills tuwing gabi habang nag-e-enjoy sa island excursions kasama ang kanyang mga mahal na babae sa araw. Pagkatapos ng 3 araw, matagumpay na nailipat ni Luke at ng kanyang mga kasama mula sa Sushol ang kanilang ari-arian. Gayunpaman, karamihan nito ay ipinalit sa iba't ibang spiritual herbs, dahil hindi gaanong mahalaga sa kanila ang karaniwang pera. Natapos na namin ang lahat, sir. Paumanhin sa pagkaantala, sabi ni Luke habang nag-toast kay Severin. Ngumiti si Severin at sumagot, huwag kayong mag-alala. Hindi rin naman tayo nakaupo lang na walang ginagawa. Ginamit namin ang pagkakataon para makita ang magagandang tanawin. Medyo mabagal ang paglipad ng mga tao mo, kaya nag-aalala ako baka nakasalubong kayo ng panganib. Mahalaga na hintayin namin ang pagdating ninyo bago tayo umalis. Kailan tayo dapat umalis? Mahigit 4,000 tayo na maglalakbay, sabi ng isa sa mga elder. Bago nakasagot si Severin, sinabi ni Sheila, naayos na ni Larry ang lahat para sa inyong kaginhawaan. Pagdating ninyo, makakapasok na kayo sa inyong bagong tirahan. Napangiti ang elder, ang galing naman. Kinabukasan, sinimulan ni Severin at ng kanyang entourage ang kanilang paglalakbay. Paglabas nila ng lungsod, kumaway si Severin at inilabas ang kanyang flying sword. Lumaki ito ng mabilis, hanggang sa kaya nitong dalhin ang ilang libong tao bago lumipad sa himpapawid. Ang galing! Anong klase ng spiritual weapon ito, at paano ito lumaki ng ganito kalaki? Maraming nanonood ang namangha, bagaman nakakita na sila ng flying swords na lumalaki, unang beses nilang nakita itong lumaki sa ganitong lawak. Walang dog ang tanda ito ng pambihirang kalidad ng espada.